Yan. So, yung video po na to para sa mga nahihirapan using yung online installer natin. No? Ang nagiging problema po kasi doon, pag mabagal po yung internet o limited yung data, maghahang talaga siya kasi during installation, tsaka pa lang niya i-download yung kailangan niyang resources. So, ang gagawin po natin ngayon, gagamitin natin yung offline installer na in-upload ko po. So, gagawin nyo lang, mag-open kayo ng browser, tapos type niyo yung deped.in slash sjnhs365. Ayan. At tapos, hit nyo yung enter. Yan, so ito po siya. Ang gagawin lang natin, pag tinutukan nyo ng cursor, lalabas yung download icon. Click lang natin yan. Tapos, ito na siya. So, isi-zip nyo muna yung file, i-compress nya. Tapos, after that, ita-download yun. Ayun. So, hintay lang po natin siyang mapuno. No? Ito po kasi medyo mabilis yung progress. Ang download time natin, siguro ang duration niya tatagal ng mga 10 hanggang 15 minutes dito po sa connection ko. Depende po yun dun sa internet connection na meron kayo. Yun, so natapos na po yung progress dito kanina. After nun, matatransfer na dito sa download natin. Sa downloads mismo siya mapupunta. At panibago po siya ulit na hintayin. So, out of 1.6 GB, ano pa lang tayo, 0.4 GB, 7 minutes left. So, hintayin lang din natin yan. After that, mapupunta na yan sa downloads folder natin. Pwede na natin siyang i-install. Finally, tapos na natin siyang i-download. So, ang susunod nating gagawin, pagsasamahin natin itong dalawang folder. Ang unang step lang, so unahin natin itong isa. Press mo yung arrow dun sa right side niya, then show in folder. Ayan, so yung naka-highlight po, open lang natin. Tapos, ito ikakopy natin sa drive C o yung local disk C. Ngayon, maraming mas madaling paraan. Kagaya nung i-drag mo lang dyan. No? So, ang gagawin natin ngayon, yung pinaka-basic. Select mo siya, tapos right-click, copy. Yan. Tapos, punta tayo sa local disk C. Yung kung meron dyan sa address bar nyo, click nyo lang. No, kung wala naman, punta lang kayo sa this PC. Ito. Ayan. Tapos, local disk C. Open natin. Diyan natin ipe-paste. No? So, right-click, paste. Yun. Na kung mapapansin nyo, tap lang kayo kahit saan, tutukan natin ng cursor, nakita nyo 388 MB lang. So dapat yan 2 GB. No, ang reason, wala pa kasi yung isa. So kunin natin isa. Ito naman. Ayun. So click dito, show in folder, and then open. Ito. Right click, copy. Tapos punta tayo sa this PC, local disk C, open natin. Tapos dito paste natin siya, right click, then paste. Yan. So hintay lang natin yan. Yun. So after nun, check natin kung ilang gig siya. Cursor ulit, 2.02. So okay na yan. Yan. So sa installation proper na po tayo. Para i-install, gagawin lang natin, type natin dito. Kung wala kayo dyan, press nyo to. Yan. Tapos type nyo run. Sa mga nakakaalam po ng shortcut ng run, pwede nyo po siyang gamitin. So ito siya. Ayan, click nyo lang. Tapos type lang natin C
colon slash backslash po, no, to be specific. Tapos ODT rather, slash setup, ayan, space forward slash, so magkaiba siya, configure, ayan, space, ito po, install, capital O, Office Pro plus 32.xml, enter. Yun. So lalabas po yung screen na to. Yes, yan yung hinihintay po natin dati ng sobrang tagal. So hintayin natin yan, magka-close, open ng bago, installation agad. Tapos ito, saglit lang siya. Local na kasi, andito na yung resources, wala nang download time, kaya ano lang, mabilis lang. Yun, so pag nag-pop up to, okay na tayo. So, close lang natin. Close natin to. Na, meron na po tayong 365. Subukan natin siyang buksan. Ang susunod po natin yung registration. Gagawin nyo lang, mag-open kayo ng PowerPoint o kahit anong application, tapos plug in nyo lang po yung Microsoft account na binigay sa atin. So sasample natin yung Microsoft account ng isa sa mga kasamahan natin. Ito po yung in-email ko sa inyo na account, ano po, yung merong r3-1.depe.gov.ph. yan, so next lang. Yun. So, password natin. Yan. So, yes. Yan. So, okay na po. Yan. Accept lang po sa application. Tapos dapat lalabas po yung pangalan nyo dito sa upper right corner.